Ah, magandang gabi po sa ating lahat, sa kapwa natin at sa mga kapatiran natin sa pananampalataya po sa ating Diyos na buhay sa gabing ito, sa araw po ng linggo. Muli ang inyong kapatid na si Kuya Dolpo po ay sasagot po doon sa ipinost na Facebook kung ang tanong po kasi ron kung yung bang pagkakapako, mas mahalaga pa ba yung pagkakapako ng ating Panginoong Jesucristo, ang bautismo ng isang Kristiyano para magkaroon po siya ng kaligtasan. So ito po nagkaroon ng puwang sa aking puso at sa aking pag-iisip. Kanya ito po ay inilive ko ngayon sa pamamagitan po ng aking channel sa YouTube. Akin pong ipaliliwanag doon sa nagtanong po. Baka po kasi yung nagtanong naguguluhan po ang kanyang pag-iisip na dahil ang pagkakaalam niya po ang Panginoon Jesucristo ay napako sa krus, nagkaroon po ng kaligtasan. Totoo po yun, sapagkat iyon po ang isa sa misyon ng ating Panginoong Jesucristo nang siya bumaba rito sa lupa. Opo, isa po sa mangyayari po. Pero ang bautismo po ay hindi po natin po pwedeng kalimutan, sapagkat siya po mismo na napako sa krus ay inutos niya po yan sa kanyang mga alagad. Saan po natin matatagpuan yan? Ito po ay mababasa natin dito sa Matthew 28, verse 18 to 19. Babasahin ko po sa inyo. Dito po sa 18, Jesus, ang sabi rito, Jesus drew near and said to them, I have been given all authority in heaven and on earth. Go them to all the people everywhere and make them all my disciple, baptize them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, and teach them to obey everything I have commanded you, and I will be with you always to the end of the age. So, mismong siya po, bago po siya pumanik sa kalangitan, ito po ay binanggit niya. Kasi nga po, nang mapako siya sa krus, siya po ay muling nabuhay, namuguli, nung 3 araw. Opo. Kaya, doon po sa nagtatanong na kapatiran natin na naguguluhan, ito po yung kasagutan nyo. Dito po, mismong ang Panginoong Jesucristo, ang sabi po rito, ay, kaya, sa Tagalog po, kaya humayo kayo, at gawin niyong alagad ko ang lahat ng bansa. Bautismuhan niyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Opo, may karugtong po yun. At ang sabi, at turuan sumunod sa lahat ng pinag-uutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama nyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. So, ang pagiging Kristiyano po, may karugtong doon, hindi lamang po tayo tatanggap sa Panginoon. Meron po tayong susundin ng mga kautusan. At ang Panginoong Jesucristo, ang sabi niya, ako'y sumasa inyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Opo, bakit po sinabi ng Panginoong Jesucristo yung pagbabautismo na ating sundin, sapagkat ito ay isa sa sangkap ng ating kaligtasan? Bakit? Dito po sa Matthew din po, dito po tayo sa bungad, sa Matthew 3, meron pong sinasabi ang ating Panginoong Jesucristo dito sa Matthew 3. Hallelujah. Medyo itong Bible ko nagkakasira-sira na. Alam niyo po itong Bible ko 20 years na, more than 20 years na po ito. Ang sabi po rito sa Matthew 3, 13 hanggang doon po tayo sa 16. 13 to 16. 3 na Matthew, verse 13 to 16. Ano po ang sabi? Ang nagsasalita po rito sa aklat ni Mateo ay ang ating Panginoong Jesucristo. Ito po ang sabi niya. Si Jesus ay dumating naman sa Jordan.
mula sa Galilea at lumapit kay Juan upang bautismuhan. Sinansala siya ni Juan na ang wika, ako ang kailangan bautismuhan ninyo at kayo ang lumapit sa akin. Ngunit tinugon niya si Jesus, hayaan mo itong mangyari ngayon sapagkat ito ang nararapat nating gawin upang matupad ang kalooban ng Diyos. At pumayag si Juan. At sa last na talata, nang mabautismo si Jesus, umahon sa tubig, nabuksan ang langit at nakita niya ang Espiritu ng Diyos na bumaba sa kanya gaya ng isang kalapati. So mismo na nag-utos sa atin, siya yung naging pattern natin. Siya yung ating sinundan. Doon ay nagpalo tayo. Ito po yung katotohanan. Kaya doon po sa nag-post doon po sa Facebook na nagtatanong po siya, kailangan pa ba ang bautismo dahil nagsakripisyo na ang ating Panginoong Kristo sa krus? Dahil ang krus, alam niyo po, sa katotohanan, yung krus, ang sign po ng krus sa kapanahunan ng mga Roman Empire, yan po, yung mga makasasalanang tao, diyan po hinahatulan. So, wala namang kasalanan ng Panginoon. Bakit napako sa krus ang Panginoon? Sapagkat yun ay scripted na mangyayari sa Kanya. Kung babasahin niyo itong New Testament, isa sa pagkakapako ang ating Panginoong Sus ay pinagbintangan siya na siya ay nagpapalaganap ng ang tinatawag dito, lumalaban sa gobyerno, nanggugulo. Kung babasahin niyo po itong Bagong Tipan, ang mga Pariseo ay nagbayad pa ng magwi-witness sa kanya para siya ay pasamain nung panahon niya na narito siya sa lupa. Opo, kanya siya ay napako sa krus dahil ibinigay siya ng mga Pariseo, ng mga saserdote ng kapanahunan noon na siya ay nanggugulo sa pananampalataya na inabot niya nung panahon na yun. Kaya dun sa nag-post po ng Facebook, so dun sa Facebook na sinasabi niya na hindi na kailangan dahil napako na ang Panginoong Kristo sa krus, yun ang kaligtasan. Sa totoo lang po, ang pagkakapako ng ating Panginoong Kristo, hindi po yun ang isa sa kaligtasan. Hindi po yun. At mangyayari lang po sa kanya yun. Dahil nga siya ay pinagbintangan. Ano ba ang misyon ng Panginoong Kristo? Ipangalat ang kalooban ng kanyang amang Diyos na banal. Opo. Yung nais ng kanyang amang Diyos na banal. Ano ba yung nais ng kanyang amang Diyos na banal? Ito yung masusugpaan natin sa John 3:16. For God so loved the world. Opo, di ba? Ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan ay gayon na lamang na kanyang ibinigay ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya ay magkaroon ng kaligtasan. So, yun po yung katotohanan eh. Opo. Ang kinakailangan, sumampalataya po tayo sa ating Panginoong Kristo na makakakamit tayo ng kaligtasan. Hindi po yung krus. Hindi po yung krus. Sumampalataya lamang tayo. Bagamat mangyayari sa kanya yun na mapapako siya sa krus, pahihirapan siya ng mga Roman soldier sapagkat siya nga ay ibinigay ng mga Israelita. Mismong mga Israelita, nangako nga yung mga Israelita nung time na yun. Sige, mananagot kami hanggang sa mga susunod na lahi ng aming mga anak, pananagutan namin ang kamatayan ng taong iyan. Opo, ipinagkanulo ng mga Israelita, ipinagkanulo ng mga tao ang ating Panginoong Kristo. Dahil nakipagkunayban sila doon sa mga Pariseo, mga saserdote na nagtuturo, na dinatnan niya na nagtuturo ng mga kabanalan nung panahon na yon. Kung babasahin niyo po itong for gospel, makikita niyo rito na may mga pagbibigay ng pera doon sa mga tao na upang sirain ang ating Panginoong Kristo. Opo, yung mga pagbasa po kayo para malaman niyo yung istorya kung bakit napako ang ating Panginoong Kristo. Opo, di ba maging ang si Pilato ay nag-aalinlangan siya sapagkat mismong ang asawa niya
ay pinagsabihan siya, huwag kang makiisa sa taong iyan o huwag mong pakialaman ng taong iyan sapagkat kagabi hindi ako pinatutulog sa aking panaginip ang tungkol sa taong iyan. Sabing gano'n ng kanyang asawa. Kanya ang naging dahilan, siya ay naghugas ng kamay. Naghugas siya ng kamay kasi yun yung tradisyon ng kapanahunan na yun ng mga Romano para siya ay maibukod doon sa gustong mangyari ng mga Israelita, ng mga Paraseyo, na hinugasan niya yung kanyang kamay na wala siyang kasalanan. Yun po yung pangyayari. At meron pa sa John 3 dito, may isang nangangaral na hindi niya alam ang kaligtasan. Doon ipinaliwanag din ng ating Panginoong Sokristo kung paano ang kaligtasan. Sinabi rin ng ating Panginoong Sokristo, itong taong ito ay isa pong Paraseyo po ito. Isa po itong nagtuturo ng kabanalan. Nagpunta siya ng gabi sa ating Panginoong Sokristo. Dito po sa Juan. Tignan po natin dito sa Juan. Ito po. Ito po ay si Nicodemo. Si Nicodemo po, isa po itong Paraseyo na nagtuturo ng kabanalan at kabutihan. Subalit, humahanga siya sa ating Panginoong Sokristo kasi nakikita ni Nicodemo, iba itong ating Panginoong Sokristo sa pagtuturo niya. May kasamang mga pagpapagaling ng mga tao, lahat ng ginagawa niya ay nagkakatotoo. Samantalang itong mga Paraseyo na inabutan niya, puro pagtuturo lang. Wala nung katulad ng ating Panginoong Sokristo na nagpapabango ng patay, bumubuhay ng mga patay, mga ketongin, mga bulag, mga pilay, pinapalakad niya. Kanya humahanga ito, kaya nagtanong siya. Anong sabi rito ni Nicodemo? Nagpunta siya ng gabi. Bakit gabi nagpunta itong si Nicodemo? Sapagkat ayaw niyang makita siya ng mga Israelita na siya'y nakipagkita sa ating Panginoong Sokristo. Kasi mapaparusahan siya ng mga kapwa niya, mga Paraseyo. Alam niyo ba itong mga Paraseyo? Ito yung mga mahihigpit na nagtuturo ng kabanalan. Opo, ito yung mahihigpit, mga Paraseyo po. Sila po yung talagang inabutan ng Panginoon natin noon, ang kapanahunan noon. Ang sabi rito, susurkatin na natin. Ang sabi ni Nicodemo, isang gabi, siya ay nagsadya kay Jesus. Rabi, sabi niya, nalalaman po namin kay isang gurong mula sa Diyos. Alam niya na mula sa Diyos ang ating Panginoon. Sapagkat walang makakagawa ng mga kababalagaang ginagawa ninyo, malibang sumasa kanya ang Diyos. Opo. Kaya doon siya humanga. Yung mga miracles, mga wonders and miracles na yun nga, yung mga pilay, pinalalakad niya. Yung mga bulag, pinadidilat niya. Yung mga pipi, pinagsasalita niya. Yung mga patay, mga namatay na, binibigyan niya ng buhay kasi isa po yan sa gawain niya upang maniwala sa kanya ang tao na siya ay galing sa Diyos, na siya ay anak ng Diyos. Sinabi rito, sumagot si Jesus, sinasabi ko sa inyo, maliban na ipananganak na muli ang isang tao, hindi siya paghaharian ng Diyos. Paano pong maipanganganak na muli ang isang tao kung matanda na? Nagkaroon pa ng pag-aalilangan kasi hindi nila maintindihan ang sinasabi ng ating Panginoon. Sabi dito, maliban na ang tao ipanganak sa tubig at espiritu, hindi siya paghaharian ng Diyos. Ang ipinanganak nga ng laman ay laman at ipinanganak ng espiritu ay espiritu. Huwag kayo magtaka, sinasabi ko sa inyo, lahat ay kailangan ipanganak na muli. Umiihip ang hangin kung saan ibig. Narinig niyo yung ugong nito, ngunit hindi niyo alam kung saan manggagaling. Kung naparoroon gayon din ang bawat ipinanganak ng espiritu. Paano mangyayari ito? Tanong na Nicodemo. Sumagot si Jesus, guro ka pa naman ng Israel, hindi ninyo naunawaan ang bagay na ito. Tandaan ninyo ang aming nalalaman ay sinasabi namin at ang aming nasaksiyan ay pinatotohanan namin, ngunit hindi nyo tinatanggap ang aming patotoo. Ang sabi ng Panginoon, pinagsabihan pa siya, guro ka pa naman, ay hindi mo nalalaman ang katotohanan. Anong sabi? Ay pinanganak sa espiritu at sa tubig. Sabing ganun ng ating Panginoong Sokristo. Kaya, kung bakit ang bautismo ay kinakailangan ng isang
lumalapit sa ating Panginoong Kristo para makatanggap siya ng kaligtasan. Hindi po yung marami po kasi ngayon ligtas na tayo kasi nga binayaran na ng Panginoong Kristo ang ating pagkakasala. Hindi po. May mga gawain po. May dapat tayong gawin. Kung nais natin makiisa sa Panginoong Kristo, kung nais natin makamtan ang tamang kaligtasan na ipinapangako ng Amang Diyos na banal. Unang-una, doon nga sa Matthew 28, verse 18 to 19, kinakailangan magpabautismo kayo. At iyan naman binasa ko sa Matthew 3 na mismo, sino ang nagpakita ng gano'n na pagbabautismo ang ating Panginoong Kristo. Sasansalain nga sana, hindi nga dapat gagawin ni Juan Bautista. Subalit ano ang sabi ng ating Panginoong Kristo? Ito ang kalooban ng aking Amang Diyos na dapat nating gawin. Hindi siya pumayag na hindi siya mabautismuhan. Kasi nga alam ni Juan Bautista na yung magpapabautismo sa kanya ay galing sa taas, anak ng Diyos. Wala raw siyang karapatan na mag-alis ng pangyapak ng taong ito. Sinasabi ni Juan Bautista. Kung ako man noon, panahon na yun na lalapit sa akin, baka sabihin ko, Panginoon, napakabanal nyo para ako'y magbautismo sa inyo. Di ba? Ayun, brother, yung tinatanong mo sa iyong post, eto po, hindi ka maliligtas, tatanda mo yan, kung umaasa ka lang doon sa pagkakapako sa krus ng ating Panginoong Kristo. Ang pagkakapako ng Panginoon hindi po isang kaligtasan. Opo, hindi isang kaligtasan. Ito po ay kadahilanan ng mga taong Israelita na siya ay pinagbintangan na nanggugulo nitong mga Paraseyo. Opo, kaya siya napako sa krus kasi siya nanggugulo siya, ginugulo niya ang mga tao na pananampalataya ng mga taong dinatnan niya. Kaya siya ay ibinigay siya sa mga Roman soldier para siya ay hatulan sa kanyang mga ginagawa. Hindi po yan ang kaligtasan. Yung po ay nang namapako siya sa krus, yung po ay kagagawa ng mga tao. Kanya nga nung huling buhay niya, sabi niya, finish. Bakit? Kasi natapos niya na ang tungkulin niya rito. Ano ba yung sinasabi niyang finish? Tapos na. Naipaalam niya na ang kalooban ng nangyari na ang lahat sa buhay niya. Alam niyo ba na alam ng Panginoong Kristo na mangyayari yung mga bagay na yun. Nung magdasal siya doon sa Getsemani, di ba? Ayaw niya sanang kung gugustuhin ko, Ama, subalit ang inyong kalooban ang siyang masunod. Alam ng ating Panginoong Kristo yung mangyayari sa kanya dahil ang kanyang puso ay kumbaga nasasaktan. Opo. Alam niyo po ba tayong mga tao pag may dumarating na kapahamakan, di ba nagkakaroon tayo ng alalahanin. Ang ating puso minsan bumibilis ng tibok. Opo, ganun po. Ganun ang nangyayari. Ganun ang nangyari sa Panginoong Kristo. Na parang dinudurog yung puso niya kasi alam niya mangyayari na haharapin niya yung na hindi niya pa natitikman o hindi pa nangyayari sa buhay niya na pagpapakahirap sa kanya ng mga Roman soldiers na ito. Hallelujah! Maraming salamat po sa gabing ito. Sana po ay nakatulong itong aking pagpapaliwanag sa inyo na hindi po sa pagkakapako ng ating Panginoong Kristo. Kaya kayo ay hindi nagaganap nitong pagpabautismo. Kung kayo ay aasa na lang doon sa pagkakapako ng ating Panginoong Kristo, hindi po kayo makatatamo ng kaligtasan. Opo. Hindi po kayo makatatamo ng kaligtasan. Hindi nyo matatamo ang kaligtasan. Sapagkat, ang sabi ng ating Amang Diyos, ang sino man sumasampalataya sa kanyang bugtong na anak, ay makatatamo ng kaligtasan. Opo. So ano ba ibig sabihin ng sumasampalataya? Tayo'y naniniwala. So kapag tayo naniniwala, tayo ay susunod sa ating pinapaniwalaan. So kasama itong bautismo na bago siya pumanik sa kalangitan, ay ipinag-utos niya to sa kanyang mga alagad. Opo. Bautismuhan nyo ang buong bansa sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo at ituro nyo sa kanila ang mga inuutos ko. Maraming salamat po sa gabing ito. Sana po ay naliwanagan kayo
sa pagpapaliwanag kong ito, lalong-lalo na roon sa nagtanong doon sa post niya. Hindi na kailangan ang bautismo dahil ang ating Panginoong Kristo ay tinubos na sa krus ang ating mga pagkakasala. Hindi po iyon ang katubusan at hindi iyon ang kaligtasan. Bilang isang Kristiyano, uulitin ko, kinakailangan sumunod po tayo sa pinag-uutos ng ating Panginoong Kristo. Ito po ay nakalagay sa Biblia. Hindi po yung ating karunungan, hindi po yung ating kaalaman, hindi po yung ating paggawa ng kabutihan, kundi kung nais mong makatanggap ng kaligtasan, sumunod tayo. Ito ang Biblia, ang siya nating batayan at guideline sa ating pagiging Kristiyano. Maraming salamat po. God bless you po sa inyong lahat.